attorney sa DZMM. Si Martin Nieves para sa DZMM. Radyo Patrol sa 6:30, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol sa 6:30, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino! DZMM Balita Ngayon. Kapamilya, pinag-aaralan ng Department of Transportation ang mungkahing 30 km per hour na speed limit sa mga lungsod sa Pilipinas. Layon itong maiwasan ng mga aksidenteng pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga edad 5 hanggang 29 na taong gulang. Sinasabing kinasasangkutan ng mga motorsiklo ang halos 70% ng mga aksidente sa kalsada. Sinabi sa DZMM ni Transportation Secretary Vince Dizon na makikipag-ugnayan sila sa Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority na responsable sa pamamahala ng trapiko sa Metro Manila. Kung ma-implement man ang speed limit, hindi na yan mahirap i-enforce kasi nga meron na tayong NCAP sa mga national road. At the same time, marami ng teknolohiya para talagang malaman natin ang speeds ng ating mga sasakyan. Para naman sa Motorcycle Philippines Federation, hindi uubra ang panukala sa bansa dahil sa kultura ng mga Pilipinong ayaw sumunod sa speed limit. Ang kulang talaga sa Pilipinas, edukasyon at saka yung enforcement. Siguro yung mga rider educate natin, tapos ipatupad talaga yung batas. Speed limit, nakita mo naman, dito na lang sa mga municipal road, panay reckless Pero walang enforcer na nagpapatupad. Miski na barangay road na, yung mga motorcycle rider, tumatakbo pa rin na 60 to 80 Walang sumusunod sa speed limit. Sa ibang balita, pinayuhan ng Malacanang ang mga opisyal ng gobyerno na maging responsable sa pag-share ng mga content at post sa social media. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian. Sa pinayuhan ng Malacanang ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na mag-ingat at maging responsable sa pag-share ng mga larawan, video at impormasyon sa social media para hindi mabiktima ng mga kumakalat na fake. Ayon kay Castro, nakakaduda at nakakawala ng tiwala para sa publiko kung mismong mga matataas na opisyal ng pamahalaan ang humingi ng sorry o tawad ng mga opisyal na magkakamali ng share o post. Pero dapat anyang kilalanin disinformation or just AI-generated videos. Hindi ka na kailangang mag-apologize kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. at Ngayong araw, lisensya ng viral taxi driver na mataas maningil sa NAIA, kinansela na. At walang chief of police sa Metro Manila, sinibak sa pwesto dahil bigo sa 5-minute response time policy. Tatupang provincial director nanganganib rin. Para sa ibang balitang kumpirmado, sigurado, manatiling nakatutok sa DZMM, YouTube at Facebook channel. Ako po si Tricia Lindo. DZMM Balita Ngayon. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM. Ito ang DZMM Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Pangkwento at pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral